Sindak. Hello po Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng Sindak Short Stories. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Raul at isa po ko sa mga masusugid ninyong tigapakinig mula po sa podcast hanggang sa natungo na nga po ako dito sa inyong YT channel. Na-inspire po ako na mag-send ng story dahil kagaya po ng ibang mga subscriber ninyo, meron din po akong kwentong kababalaghan. Lumaki po ako sa isang syudad sa Metro Manila. Pero dahil nga po sa tawag ng panahon, ibinenta din namin yung bahay namin sa Metro Manila at napagdesisyonan na lumipat na lang sa probinsya ng aking ama, which is sa Nueva Ecija. Ang bahay na aming nilipatan ay sa pamilya po ng aking tatay. Yung bahay na iyon ay maituturing po na isa sa mga pinakaunang bahay na naitayo sa aming lugar at hindi nga po ito may tatago sapagkat kitang-kita naman talaga ang kalumaan nito kapag ikaw ay nasa labas. Gayon na rin yung naipreserba na sahig na yari po sa kahoy na ina-applyan pa ng floor wax at nai-scrub upang mas lalong magtagal. Yes po, yung ancestral house ng aking ama ay 2 palapag. Fast forward. Kapag lalabas ka sa kusina ng bahay na iyon ay tutungo ka na sa likod ng bahay. Doon nga'y matatagpuan ang kulungan ng mga manok habang nasa gilid nito ay ang CR at sa kabila ay paliguan. So needless to say, hati yung banyo na iyon para sa mga magto-toilet at maliligo. Sa bandang likod pa nun ay ang kulungan na ng baboy na siyang alaga ng aking tita na kapatid ni tatay. Doon nga din ay kapansin-pansin ang 3 puno ng nyog at tig-1 puno ng sampalok at guyabano. Wala naman po talaga akong nararamdamang kakaiba sa ancestral house na iyon sa Nueva Ecija. Take note, hindi naman po kasi ito yung first time ko na makatapak sa ancestral house dahil kapag bakasyon o summer ay dito po talaga ako tumutungo upang makasama ang aking lola na nanay po ni tatay. So hindi ko naman na talaga masasabing nakakatakot dahil kumbaga makailang beses ko na talagang nadidinig ang mga kwento at karanasan nila na may halong kababalaghan. Hindi lamang po na mga pinsan, tiyahin o tiyuhin at iba pang kamag-anakan namin na minsang tumira sa bahay, kundi pati rin yung mga nasasabi ng mga kapitbahay. Hanggang sa ako nga ang makaranas. Nakagawian ko naman po kasi na tuwing gabi, nung kami ay doon na nakatira, lumalabas ako sa likod ng aming bahay para magbawas or umihi. Paminsan ay doon ko nga pinipili na tumambay dahil meron pong duyan sa likod ng bahay at napaka-presko talaga ng hangin sa ilalim ng puno lalo kapag kabilugan pa ng buwan. Malamig talaga at napaka-presko sa pandama. Dahil nga para sa akin ay okay na tambayan doon, nakakatulugan ko na ang pagtambay ko at paghiga-higa sa duyan. Itong gabi na nangyari po ang kababalaghan na ito ay nagising naman po ako ng 10:00 at nakita ko po iyon sa aking cellphone. Normal lamang iyon sa akin hanggang sa matapos nga ako magpungas-pungas, napansin ko po na parang may mga anino na nasa taas ng bubong ng bahay na ito po ay katapat ng puno ng guyabano. Patakbo po akong pumasok sa loob ng bahay at wala akong pinagkwentuhan ng aking karanasan. Ngunit nang minsang magkasama kami ng aking tatay, nadulas po ako at nabanggit ko rin sa kanya yung karanasan kong iyon. Ito namang si tatay,
Kunento kina tita at hanggang sa makumpirma na meron nga daw talagang mga anino na nagpapalipat-lipat sa puno ng guyabano at puno ng sampalok na nasa likod ng aming bahay. Hindi lang daw iyon yung pagkakataon na nakikita ang mga ito. Ang kagandahan nga daw nito, Sir Red, hindi naman daw po nananakit ang mga ito kaya marapat na hayaan at kung sakaling mapansin daw ay deadmahin na lang. Kunento din ng aking tatay sa aking nanay ang nangyari po sa akin, ngunit hindi ito naniniwala sa mga ganoong bagay. Ngunit isang gabi, lumabas ang aking nanay upang pumunta sa palikuran at laking hilakbot po niya nang may makita daw siyang isang hindi kalakihang anino na nakaupo at animoy nagdadasal sa harap ng puno ng nyog. Noon nga'y naniwala na si nanay sa sinasabi ng aking tatay patungkol sa mga anino na tila gumagala o kaya'y naninirahan sa mga puno na naroroon sa likod ng bahay. Kunento ng aking tita na kapatid ng aking tatay ang kanyang karanasan din. Ang sabi niya, may kaibigan daw siyang maliliit na nilalang na talagang naninirahan sa likod ng aming bahay. Ito pala yung sinasabi niya noon pa sa akin na may backstory daw na kailangan naming malaman para nang sa ganun ay hindi na kami matakot at kaya pala palagi niyang ini-stress out sa amin na hindi daw ito nananakit kung kaya't hayaan na lamang at kung sakaling magpapapansin ay deadmahin na lang. Ilang beses po niya binabanggit sa amin na mababait naman daw ang mga nilalang na iyon. Tuwing nagpapakita nga daw sa kanya ang mga anino, kinakausap daw ni tita ang mga ito at ayon pa nga sa kanya, doon daw siya humihingi ng gabay lalo ang mga masiswerteng numero na pwedeng tayaan sa wedding. Fortunately naman daw, Sir Red, tumatama naman daw si tita at nananalo. Dumating din sa punto na binibigyan daw siya ng libro ng mga ito pero hindi naman daw niya ito tinanggap. Yun lamang ang lagi niya kinikwento sa amin. Tinatanong namin sa kanya kung bakit hindi niya tinanggap yung mga librong iyon at wala na po siyang sinasabi pang dahilan. P.S. Ang pamilya sa aking father's side, Sir Red, ay meron po talagang gift. Bukas at active ang kanilang third eye. Palagi ang nakakakita daw sila ng mga bagay na minsan ay hindi talaga nakikita ng mga normal na tao. Ang akin lamang ay hindi ko masasabing ganoon talaga kaaktibo or open talaga. Kung tutusin nga, ayaw ko sanang manahin kung ito nga'y namamana. Ayaw ko rin siyang mabuksan ng tuluyan dahil kahit mahilig ako sa kwentong katatakutan tulad ng inyong mga ipinadidinig sa inyong mga solid listeners, ayaw ko pong makakita ng iba't ibang klaseng nilalang. Maraming salamat Sir Red sa pagpapaunlak at pag-feature ng aking kwento. Kayo po talaga ang lagi kong pinakikinggan, mapapodcast at dito sa YT. Lagi ko po kayong ginagawang background habang walang ginagawa sa pagluluto ko or every time na bumabiyahe, papasok o pauwi na rin ng bahay. Kayo din po yung lagi kong ginagawang background kapag pumupunta sa kahit na anong lugar. Kahit nga po sa aking trabaho, kaya pati na rin po ang mga kasamahan ko ay nahawa ko na rin po ng pagiging HTV positive at certified kasindak. More stories to come. At inyong napakinggan
ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.